Hello everyone, welcome to our YouTube channel and it's a rainy day. Ayan, so later pag uwi natin, I will be watering some of our succulents and along the way nga, ayan, may kita ninyo dito sa labas ng ating apartment, may mga plum blossoms na. So anytime soon talagang mag-full bloom na itong mga flowers niya and I'm really excited na ipakita siya sa inyo. So kung dati nag-snow because of the winter season, ngayon naman talagang umuulan na. So this is the very first na ulan this year and actually iniisip ko nga na ilabas yung ating mga succulents but that's really impossible. Ayan, kaya eto, we are back here dito nga sa ating apartment and as you can see talagang dehydrated na most of our succulents and I think 95% of them talagang hindi ko pa sila nadiligan. Yung ating bunny's ear talagang nalagas na yung kanyang dahon and sana mabuhay pa natin siya after natin siyang madiligan. So all of these talagang hindi ko sila nadidiligan kasi wala nga tayong time before. Even itong succulent na ito talagang nagkaroon na siya ng parang 5 blooms pero hindi ko na siya napakita sa inyo kasi nga we are very busy. Talagang as much as I wanted to vlog about our succulents here, hindi natin talaga siya maharap and this is just a quick update of our succulents, yung ating mga lithops. Ayan, na for the very first time din na propagate ko siya or parang ganyan. I don't know if that's the offset pero I'm really happy na nagkaroon na nga siya ng offset. So, this is our succulents. Kung mapapansin ninyo, parang nakatanim na silang lahat. Pero yung iba, nakapatong lang sila sa pot. Talagang hindi pa rin sila nare-repot until now. And right here sa ating windowsill area, we will also be watering itong mga succulents na ito. Ito yung mga tinanim natin before. And I think medyo rooted na rin sila. I'm not saying na talagang well-rooted pero may mga roots na ako nakikita and it's really the perfect time for us to water them para we would encourage more root growth and to hydrate na din yung ating mga succulents. So I have here an example. Yung ating, what's this? Variegated tuban. So we have root doon. Ayan, nakikita ninyo parang may mga roots ng bago kaya lahat ito didiligan natin sila maya-maya. Ayan. So, ngayon, iniisip ko na alam nyo na, yung original plan natin, ilagay natin sila dyan sa labas para expose sila sa sunlight and sa ulan. But, of course, we already know what will happen sa kanila. Pagdating ng winter, mamamatay lang sila dyan sa labas. Kaya, I decided na mag-focus na lang dito sa ating indoor gardening. Although sobrang hirap talaga pag indoor gardening pala ang ating setup. Kaya since hindi sila maulanan, I will be using this kind of solution. Ito yung solution na ginagamit mismo nung succulent owner na pinagbilhan natin ng mga succulents before and ito nga daw yung pinangdidilig nila sa kanilang mga succulents. So it's an all-purpose na parang solution, a liquid fertilizer, and later I will be showing to you kung paano nga ba siya i-prepare. Aside from this, meron din ako dito yung exclusively na ginagamit sa mga succulents. Ito naman parang ini-spray siya directly sa leaves or sa stems sa ating mga succulents to encourage new growth and leaf growth. But since magdidilig tayo today, ito muna ang ating gagamitin. So, ito na nga, ginather ko na yung mga succulents na didiligan natin for today. Ayan, nilagay ko sila sa isang tray kasi I'm planning of bottom watering them. Kahit siguro mga 12 hours or 24 hours lang, that's enough to hydrate itong ating mga succulents that we have here. So, madami pa tayong mga pots of succulents dun sa labas, although aapat lang kasi yung tray natin and that really makes yung pagdidilig sa kanila more challenging. But anyway, ito yung gagamitin natin. So, for every 500 ml of water, maglalagay nga tayo ng isang parang cap nitong solution na ito. And I actually did it before. So, nagtry muna ako doon sa isa nating succulent and in just parang overnight talagang na-hydrate niya agad yung ating succulent. And ito na nga yung gagamitin natin
while we are here sa China. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung takip niya, ito mismo yung paglalagyan natin ng solution. Ayan, yung ganyan kadami, that's already good for 500 ml of water. So, imimix lang natin siyang ganyan and wala siyang amoy. As in, literally, wala akong maamoy na kahit na ano from this solution. Para lang talaga siyang tubig. Ayan, so which is very nice. And ito, pwede natin siyang ipang-dilig directly sa ating mga succulents or pwede rin siyang pang-spray. Ayan. So, yung isang parang bottle pala nun, nung 500 ml na solution na yon is only 75 pesos. Kaya, it's very affordable and I think every time na magdidilig ako sa aking mga succulents, I will be using this solution. Kaya, enjoy the rest of the video and join me as I water yung ating mga succulents. Ayan, so we are finally done watering them. So we will be leaving them in this solution for the next 24 hours. I think that's enough to hydrate and replenish these succulents with the nutrients na meron doon nga sa ating solution. And if you are in the Philippines, syempre yung ginagamit ko before is yung ating 888 na how do you call that one? Granulated fertilizer. Ihalo nyo lang siya sa tubig and then yun yung gagamitin ninyo pang dilig sa inyong mga succulents. So available siya sa ating Shopee and Lazada stores, pwede rin via LBC and JNT. So that's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page at Desert Succulent PH.